Good morning sa ating lahat. Isang mapagpalang araw sa atin. Ayan. Today is Thursday. Yun na yung huling araw na ibibiyahin natin to si Versus. Pinakawalan na natin to. Araw-araw natin to kasama. Halos long rides and short rides kasama natin to. Bago yung isa nating bike, yung multi. So yun, review lang natin saglit sa huling pagkakataon. Sabi ko nga, ayoko sanang i-let go pero wala eh. Walang forever eh. Pag sa motor walang forever talaga. Kung may isang bagay na or isang motor talaga na ipo-for keeps ko, which is adventure bike, ito yun eh. Itong Versus 1000. Wala nang iba. Sa lahat ng na-try natin, Tracer 900, Versus 1000 2018, yung unang-unang version, and then ito Versus 1000, bali pang apat na nating Versus to eh. Nakapag-try na rin tayo ng iba't ibang 1000cc and 650cc na adventure bike. So dito pa rin talaga tayo babalik sa Versus. Actually naka quick ship auto blip na to, may cruise control din, gamit na gamit yun pagka biyaheng north. Kaya yun, ang hirap i-let go. Isipin mo naman no, ang kakapal ng gulong, naka side panniers, naka GR, naka J-pad, naka motor fans. Ang hirap eh. Kumbaga loaded na eh. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon. And yun, may Bible verse lang tayo for today. Si Lord din na magbibigay ng mga bagay at magbabalik ng bagay nito. Siksik liglig at umaapaw. So ito, ang ganda ng verse na to, no? He has made everything beautiful in its time. Ecclesiastes 3:11. So napakaganda ng verse na to. Parang yung favorite verse ko, yung Isaiah 60:22. When the time is right, I the Lord will make it happen. So lahat God's perfect time talaga. So pinili natin na morning to i-review para mas maganda yung kuha. Syempre ito na yung huling sulyap natin na makikita natin si Versus ng maganda yung itsura niya. So ako talaga, ang preference ko sa bike, lagi ko sinasabi, comfort and reliability, at the same time tipid. Sabi ko, kung meron akong bike na for keeps, ito yun eh. Syempre nabihisan mo na, hindi naman mababayaran ng pera yun. Yung time and effort mo kung paano mo siya i-build, kung paano mo siya i-set up, hindi mababayaran ng pera yun eh. Loaded pa yung mga accessories ito eh. Naka J-pad, yung J-pad 35,000 eh. Naka GR X4, tapos yung motor fans na 6 LED. Kaya sobrang hirap i-let go. Pero yun nga, wala naman tayong ibang choice. Kailangan natin magpaikot. Hindi gumagalaw yung multistrada eh. Pero sabi ko nga, tiwala lang sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako isang benta. Mahalin sa dalawa or mas maganda kung dalawa. Pero sabi ko nga, may tamang time para sa lahat ng bagay, di ba? So yun, hindi natin isitropa sa side mirror bago ko maliwa. Going back dito sa ating review sa Versus 1000, quick review lang no, pros and cons lang ulit tayo dito sa Versus 1000 dahil wala naman talagang perfect bike. Hindi ko man siya ma-compare sa V-Strom, which is yung 1000 XT, kasi hindi pa naman tayo nakakagamit nun. Pero nakatry na kasi tayo na 650. So almost the same lang naman yon. Pero sa displacement, syempre mas malaki yung displacement ng 1000. Pero nagkakaiba sila sa bigat, no? And bakit ito yung napili ko despite na V-twin is
alam naman natin na malakas ang power and fuel efficient din. Same time, malakas ang torque. So, mamaya di-discuss natin kung bakit versus 1000. Ipahapyaw ko lang sa inyo yung V-Strom 650 XT kasi hindi ko siya na-review actually, saglit lang sa akin yun. Hindi ko siya na-review eh. Pero sabi ko nga, loobin ng Panginoon na magkaroon ulit tayo para ma-review natin siya and ma-differentiate natin yung pagkakaiba-iba ng mga bikes na middle category and yun, 1000cc. So bakit versus 1000 ang napili natin, hindi Tracer 900 or V-Strom 1050 XT? So eto na. Dahilan kung bakit, sounds and comfortability. Sa lahat ng na-try kong bike, versus 1000 yung sumaktong-sakto dun sa puwet ko and dun sa riding habit ko. Kasi ito ang malakas dito, yung mid to top end. Kasi inline 4 nga siya. At the same time, yung sounds, ang ganda ng sounds niya compare dun sa V-Twin and sa Tracer 900. Tracer 900, mababa yung ground clearance so hindi pasok sa akin. Pwede siya kapag solo rider ka lang. Agile, nimble, at the same time, madaling dalhin, madaling isingit, di masyadong malaki. V-Strom naman, masyadong mabigat para sa akin. And top heavy kasi siya, parang ganito. Yun nga, yung power medyo natatamlayan ako. Although tipid siya, pero sabi ng iba malakas naman daw sa gas. Pero V-Twin kasi, sabi ko nga, malakas sa torque yan. Pero sa top end, medyo duda na ako eh, sa power niya. Natatamlayan na ako sa power. Kaya, nung natry ko yung versus 1000, comfort and reliability, syempre, para lang ako nag-change oil dito ng mga low cc kasi oil filter nito Vic or Bosch yung mumurahin 150. Gamit naman natin yun for 6,000 kilometers, hindi naman siya nagkakaroon ng problema. So ang langis ito is fully synthetic na 10W50 Liquimoli. Yun lagi yung gamit ko, maabot yun ng 6,000, malinaw pa. Pero hindi ko na pinapaabot, mga 2 or 3,000 nagpapalit na ako. Yun nga, going back, pinili natin tong versus 1000 kasi sound at comfortability. Siyempre technology, isipin mo naka cruise control na. Yung V-Strom kulang sa tech and features eh. Walang quick shift, auto blip, wala ring cruise control. Tracer 900 walang auto blip, quick shift lang, upshift lang. Yung GT meron, pero nakapag-try na ako, ma-vibrate kasi. So isa yun sa mga nakakapagod kapag maglo-long ride ka, yung vibration. Ito wala akong nararamdaman, as in wala talaga akong nararamdamang vibration. Kung meron man, napaka-minimal, parang kaya ko siyang i-ride all day. Parang ganun eh. Hindi katulad ng bagong Tracer 9 GT na version 3 na, malakas ng vibration eh. Kaya titimbangin mo talaga kung ano talaga yung i-4 keeps mo. And yun nga, malakas sa gasolina yon kahit inline 3. Hindi katulad nito na 17.5 pa to or 17.8 kapag papunta kaming Baguio with OBR. Tapos yun, isa pa pala yun, yung angkas mo doon, napaka-relax. Kasi yung upuan nito napakalaki. So yung OBR mo, tuwang-tuwa kasi sa lahat ng mga na-drive kong mga adventure bike, kahit yung GS, makapal yung upuan ng GS pero maliit. Ito, sobrang laki talaga ng upuan, as in. Sabi nga nung tropa natin si Adrian, para ka nakasakay para ka nakaupo sa sofa eh.
Ito talaga yung literal na nakaupo sa sofa. Kasi sobrang lambot, tapos sobrang lapad ng upuan niya. Yun nga lang, sa iba, ayaw nila ng ganun kasi nasisira yung aesthetic nila, di ba? Sa forma ng motor. Pero, sabi ko nga, kanya-kanya yan eh. Ako talaga, ang ganda forma ng Versys 1000, kaya wala rin akong masasabi. Medyo nabibitin lang ako sa low end power nito. Pinarimap mo siguro to, lalakas to. Medyo maninibago ka kapag galing ka ng V-twin or ng ibang motor. Kasi iba yung pinuproduce ng init nito, nasa right side ng paa mo. Kaya may iba't ibang pros and cons eh. Tapos yung isa pang cons nito na napansin ko, which is common sa mga Versys 2019, yung mga version 3 ba to? Hindi ako sure eh, pero sa lahat ng dumating na 2019 model, may problema sila sa idling. Pagka tumatagal na yung motor, or kahit mga TKO pa nga lang eh, ina-adjust sila sa throttle ng Versys kasi sobrang baba ng minor na namamatay yung engine. Or kung tawagin nila yon is synchronize. Medyo tataas yung minor nun pero hindi naman siya masyadong lalakas sa gas. Yung una natin, yung 2018, walang problema yun. As in, wala talagang issue yung motor na yun. Yun nga lang, iba yung looks nun. Medyo maliit yung mukha. Same lang naman ang tank capacity. 21 liters. Pero iba lang yung mukha. Hindi LED. Hindi rin digital display yung right side. And yun, walang quick shift, walang auto blip. Hindi siya pwedeng lagyan ng aftermarket. And then walang cruise control. Yun lang naman ang pinagkaiba. Pero dun sa upuan, same na same engine, same na same 1043. So, napakasarap gamitin na ito. Talaga, halos pan-daily ko to. Pamasok ko nga, sabi ko, daily bike ko to eh. 17.1 kapag walwal mode. And 17.8 kapag long drive, pag solo ka. And yun nga, sabi ko, napakasarap gamitin. Wala akong masabi dito sa bike na to. Halos araw-araw ko to gamit. And sobrang nag-e-enjoy ako sa bawat paggamit ko dito. Effortless, walang pagod, di ba? Although yun nga, mabigat siya. Yung mga ibang cons niya, mabigat, syempre, pero nasanay kasi tayo sa mga adventure bike eh. Kaya pagka gumamit na tayo ng iba, magaan na para sa atin. By the way, naka-quick shift auto blip nga pala to, aftermarket. Mid to top end. Wala siyang power masyado sa arangkada. Pero, sabi ko nga, di mo naman na kailangan ng sobrang lakas para sa adventure bike or sobrang ingay na pipe. Kasi nga, adventure bike to eh. Di naman to sports bike, naked bike, no? So bakit nga ba adventure lagi yung gamit natin for daily, hindi naked bike? Para mas madaling isingit or para mas nimble. Sabi ko, ito yung character natin eh, adventure bike. Ito, nandito talaga yung hilig ko. Kasi pang all around eh. Kahit anong mangyari, kahit anong lugar, makakapunta ka eh. So, di naman natin nakalain na magkakaroon tayo ng isa pang bike. Kaya, ito yung napili natin, adventure bike. So, yun. So, wind dragging naman, wala akong nararamdaman. Kasi nga, sa stock nito kasi, medyo maliit. Pero, hanggang baba ko or hanggang mata ko yung hangin. Pero dito, wala akong nararamdaman kasi nga, nagpalit na to ng puwig na windshield. Adjustable naman yan. So, pagkabiyahe kang norte, angat mo lang. Yun lang ang cons ng adventure bike, yung init.
kapag ganito. So, ito na yung kalbaryo natin, no? Sa traffic naman okay naman to. Wala naman akong reklamo dito sa traffic kasi hindi naman to nag-overheat. 100 napalo na yung fan niya hanggang 102. Nahinto yun ng mga 96. So mabilis lumamig makina nito eh, kahit inline 4 to. Hindi naman ako nahihirapan sa kanya kasi hindi naman siya sobrang lapad. Actually, mas malapad pa nga yung Multistrada sa handlebar. Mas mahirap siya isingit eh. Pero napansin ko sa Multi, mas madali ko siyang i-maneuver compare dito eh. Ewan ko kung bakit, pero mas mabigat yun eh. Yun talaga. Napakabigat nun sa lahat ng bike na nasubukan ko. Yun yung pinaka mabigat na na-try ko talaga. Tatayo mo pa lang, mamaneuver mo pa lang siya sa tight corners or ililipat mo lang siya ng parking. Talagang tutumba ka nun anytime eh. Pero ito kasi mababa ground clearance nito, hindi naman sila nagkakalayo ng weight. This one is 250 kilos. Ang Ducati ay 265 kung hindi ako nagkakamali. So ang sarap gamitin itong Versys eh. Sabi ko nga kung pwede ko lang i-buyback ulit pagbebenta ko na to dun sa nakabili kasi tropa naman natin. Babuyback ko talaga eh. Kasi sobra eh, hindi mababayaran, hindi matutumbasan yung effort and yung time na binigay sa'yo ng motor. Walang nabigay na sakit na ulo sa akin to. Wala, actually pinapalitan ko lahat ng mga wear and tear nito tulad ng kadena, ball race, air filter, fuel filter, oil filter, spark plug. Lahat yun pinalitan ko. Kasi nga ayoko ng abala kapag long drive, yung naglolo ko yung idling, somehow bigla ka namatayan. So pinapalitan ko na siya talaga every 20,000 kilometers. Papalit na talaga ako ng mga ganun. So yun nga, kung may pagkakataon na mabuyback natin to, bakit hindi? And nawa, loobin ng Panginoon na magkaroon tayo ulit ng budget dahil siya naman ang ating great provider. Hindi naman siya nagsasawang sumuporta sa atin. And sabi ko nga, pinagdarasal ko na kahit dalawa lang or isa sa mga unit ko yung mabenta, sobrang nagagalak na yung puso ko nun kasi maabot na sa atin ng 1 month yung MTS. So yun na yung pinakamatagal nating hindi tayo nakakabenta. Pero sabi ko nga, binasa kong verse kanina, di ba? May tamang time ang Panginoon para sa lahat ng bagay. Hindi palaging time natin or time frame natin yung nasusunod or hindi palaging mabilisan, di ba? May talagang tinuturo sa atin and may pinapa-experience sa atin para tumatag lalo tayo. Ano pa iba, di ba? 8 months, 6 months bago makabenta. So, 1 buwan pa lang naman. Hindi naman tayo nagmamadali. Yun nga. Salamat at ayun, namamaalam na tayo dito kay V1. Actually, hindi ko nabigyan ng pangalan to sa lahat ng motor ko. May mga pangalan eh. So, sabi ng nanay ko, pogi daw eh. So, pogi daw dapat. Pero, yun nga. Pogi naman talaga tong Versys 1000 sa kahit anong aspeto. Kasi, kung titignan mo siya, talagang sarap gamitin, sarap i-maneuver,
sobrang komportable. Alam mo yun, wala kang nararamdaman kahit anong cons, pero nadadala ka niya kahit saan. Tapos ang tipid ng maintenance niya, inline 4 pa. So yun, ang mga katapat nito is yung XR, BMW XR, yung na-try natin. Pero yun nga, hindi siya angkop sa atin. Dahil mababa ang kanyang ground clearance at sobrang vibrate niya sa high RPM. Hindi katulad nito, parehas lang naman silang inline 4. And napakalakas nun sa gas, sumabot ako dun ng 10 to 11, 12 kilometers per liter pag naka-Dynamic Pro. Sa mga BMW users, alam nila yon. Yun yung may diesel pop. Alam ko na videohan ko yun. Panoorin nyo na lang. Naputok-putok yun pagka nag-close throttle ka. So yun yung mga kasabay nito or yung mga katapat nito sa inline 4 category. Kasi wala namang ibang naglabas ng adventure sports touring, hindi yun lang. Meron bago, kaso hindi ko alam kung nailabas sa market, yung Suzuki GT 1000. Medyo nabababaan lang ako sa ground clearance, pero tingin ko napakapatok din nun. Tsaka yung CB 1000 na mga adventure, feel ko napakaganda rin nun. Sana ma-review natin yon and magkaroon din tayo ng pros and cons sa mga motor na ganun. Siyempre, ito pala natatry natin. Lamig ng makina, 76 lang. Dito sa bike na to, halos wala na akong hinahanap pa. Bonus points na lang sa akin yung screen tsaka yung mga tech and features. Sa katunayan, ayaw ko naman na talagang magkaroon ng mga sobrang daming tech and features tulad ng mga air suspension, electronic suspension. Ayaw ko naman ng magkaroon ng mga ganun kasi komplikado na masyado Pagka nagka-problema, dagdag isipin ko pa yon. Gusto ko yung standard bike lang, tulad nito. Standard bike, pero nalalagay ng quick shift auto blip, di ba? So, mas gusto ko yun. Kasi daily bike ko to So, ayoko na ng masyadong maraming iniisip sa mga electronics. Siyempre, kung pang long ride naman ang hanap mo, kung may budget ka, GS, di ba? Comfort, sabi ko nga, comfort and stability, looks, GS. Pero kung gusto mo ng power, hindi ka naman masyado nag-aangkas, hindi ka naman masyado na-OBR, power, looks, tsaka comfortability, talagang nakikipagsabayan ka sa mga sports bike, go for multistrada. Nagbago na yung preference natin sa dream bike. Nakapag-try kasi tayo ng multistrada na V4. So ang sarap gamitin. Kung i-compare ko siya sa GS, medyo sa V4S tayo iba yung power niya, iba yung comfort niya. Para sa akin, iba rin yung looks niya. Kanya-kanya Sabi nga nila, kung more on Tito type ka na or 50s, yan. GS, talagang comfort. Tsaka hindi ka mapag-iiwanan ng itsura, talagang tinginin talaga yung GS. Pero kung sa power, multi
konsentrado talaga. So yun, salamat sa pinagsamahan namin nito ni V1 versus 1000. Talaga ang pinaka the best na adventure bike na na-try ko and susubukan natin. Tipid, easy to maintain, wala masyadong gastos, pyesa laging nandyan. Sabi ko nga, ang Kawasaki yan ang Toyota ng motor eh. Lahat ng pyesa, lahat ng ano meron sila eh. Sa tibay, meron tayong mga tropang HPG talaga na ride and go, yung wala nang painit-painit. Kasi syempre sa VIP, kailangan namang i-cold start mo pa yung big bike mo. Pag may VIP ka, nandiyan na, takbo ka agad yan, hataw ka agad yan. Spearhead, palong-palo yan, di ba? Talagang hataw yan, wala nang cold start yan. Pagkabukas ng engine yan, primera, sibat na agad. So, mabot siya ng 155,000 nang walang pinapalitan, spark plug and air filter lang, yun lang. Langis, syempre, kailangan. Pero, isipin mo yun, para sa Versys 1000, wala kang pinalitan, kundi yun lang. Napakatibay nun, bro. 170k, may nakita pa nga ako sa Odo nila. Sobrang tibay ng Kawasaki talaga. Kaya doon ko napatunayan na itong bike na to is pang all around and pang daily. Nagkaroon din siya ng common issue, yun nga yung sinasabi ko, yung sa idling. Pero madali naman yun ayusin, madali naman yun ipaayos. Kahit sa ang shop meron yun, adjust lang yung TPS. So yun, salamat sa pinagsamahan natin, V1. Hanggang sa muli, sana mabuyback ko to. Nawa, mabuyback ko to kasi yun nga, hindi nababayaran yung time and effort para i-build to. Saka yung pinagsamahan, syempre kung saan siya nakarating, at the same time saan siya nakapunta. And nawa, loobin na rin ng Panginoon, makapag-try tayo, makasubok tayo ng SE. Hindi pa tayo nakakasubok ng SE or yung 1100 na ng bago ng Versys. So yun lang, hanggang dito na lang yung video. And nawa, makasubok pa tayo ng iba't ibang uri ng bikes. Yun lamang, ingat palagi. God bless, ride safe. Shalom.